Juhan sasalang muli sa trial ni Anubis at muli silang maglalaban ni Taejun sa huling pagkakataon, at dahil nasira na ang kanyang relic ay may tao siya na kailangang hanapin upang isali sa kanyang grupo. Kaya naman simulan na natin ang chapter 25 up to chapter 27. At kung bago ka lamang sa aking channel at gusto mong subaybayan ng kwento ng Tomb Raider King ay mag-subscribe at follow ka lamang. Let's go! Wala nang nagawa si Anubis kundi buksan ang trial sa pangalawang pagkakataon at muling nagpakita ang mga juries, ganun na din ang malaking timbangan. Mapapansin nating nag-iba ang itsura ni Anubis kung ikukumpara noong una, at nang sisimulan niya ng magtanong muli ay bigla siyang sinakal ni Juhan dahil ang itatanong lang dapat ni Anubis ay ang mga tanong na kanyang sasabihin, at ito ang unang tanong kung nakapagnakaw na daw ba si Juhan. Ano raw ang gustong mangyari ni Juhan dahil kung susundin niya ang gusto nito ay para saan pa ang judgment na kanilang gagawin, pero sagot ni Juhan na wala siyang pakialam dahil ang judgment na ginagawa nila Anubis ay para lamang sa mga namayapa, pero hindi pa naman daw siya namatay. Kaya naman sumunod na lamang daw si Anubis kung ayaw nitong magkapira-piraso, at sagot ni Anubis na akala niya ay gusto silang makuha ng mga tao, pero sagot ni Juhan na gusto niyang mapasa kanya si Anubis, ngunit kung hindi ito mapapasa kanya ay mas mainam na lamang na ito'y masira at hindi mapunta sa iba. Kaya naman wala nang nagawa si Anubis kundi magtanong ng naaayon sa gusto ni Juhan, sabay nagtanong kung nagnakaw na daw ba ito, pero nagbingi-bingihan si Juhan dahil hindi niya gusto ang tono ni Anubis, kung kaya't sinipa niya ang baba ng aso dahil magbigay daw siya ng galang sa kanya. Dito ay nagtanong na si Anubis na may paggalang at nagpatuloy ang kanilang tanungan na siyang papabor sa bida, at pagkatapos noon ay pinalitan niya ng yes ang kondisyon sa lahat ng tanong, kung saan pagkatapos ng kanilang tanungan ay maiyak-iyak si Anubis sa ginawa nilang trial. Pagkatapos noon ay nakabalik na si Juhan sa reality, kung saan matagumpay niyang nakuha ang relic na si Anubis, at dahil dito ay maraming nag-level up sa skill ng bida. Dahil dito ay nagkaroon siya ng title bilang Tomb Raider para sa kanyang excavation, at meron ding dishonest Tomb Raider kung saan gagaling siya sa pagnanakaw ng relic. Inutos ni Juhan na tanggalin na ni Anubis ang mga libingan, at doon ay unti-unti nang bumabalik sa dating anyo ang lugar, habang natanong ni Taejun na nagtagumpay daw kaya ang bida sa pagkuha ng relic. Habang tinitignan niya ito ay naisip ni Taejun na isang mahusay ang bida, at kung hindi niya raw ito mapapatay ay mas mainam kung mapagtatrabaho niya ito sa kanya, at sinabi naman ng system na dahil wala ng power ang kayang mag-maintain sa malalaking libingan ay tuluyan na itong nawala sa mundo. Tinawag ni Taejun ng bida at sinabing humihingi siya ng tawad sa kanyang nagawa, at inaalok niya raw si Juhan na magtrabaho sa ilalim ng kanyang pangangalaga, pero sagot ni Juhan na akala niya ay gusto siyang patayin ni Taejun, ngunit sagot ni Taejun na nagawa niya ang bagay na yun dahil hindi pa niya kilala ang bida. Babaguhin daw ng relic ang mundo, at sa pamamagitan ng skill ni Juhan ay malaki ang potensyal nito, at bilang chairman ng kanyang company ay susuportahan niya si Juhan para marating nito ang mas malaking mundo. Subalit na inis si Juhan nang marinig niyang magtatrabaho siya para kay Taejun, at sagot niya na pinapakita lamang ni Taejun ang kasamaan ng kanyang ugali dahil maaaring totoo na susuportahan siya nito, pero bilang kapalit ay hanapan siya ng mas malaking resulta, at kapag hindi na siya kailangan pa ay tatapon na lamang siya na parang basura. Nais lamang daw siyang gamitin ni Taejun, habang sagot ng matanda na dahil mas marami siyang asset kay Juhan ay natural lamang na ang bidang magtatrabaho sa kanya, at hindi naman daw masama na magkaroon ng malaking inaasahan na resulta sa investment na kanyang gagawin dahil ganoon naman daw talaga ang mundo. Mag-isip daw ng mabuti si Juhan dahil tiyak na hindi lamang ito ang pangyayari na sasabak ito sa delikadong sitwasyon sa pagkuha lamang ng relic, at kung masaktan daw ito ng malala ay may hospital siyang alam para siya ay gamutin. Subalit bigla na lamang hiniwa ni Juhan ang leeg ni Taejun, habang sa kanyang isip na hindi niya nakaya pang pakinggan ang pinagsasasabi nito dahil sariwa pa sa kanyang alaala nang makuha ni Taejun ang Rusika relic, kung saan ginamit niya ito upang siya'y maging alipin. Ngunit biglang ngumiti si Taejun at sinabing nagulat siya sa bilis ng ginawa ng bida dahil ngayon ang mga dugo na kumalat ay bumabalik sa kanyang katawan, at unti-unting gumagaling ang sugat dahil sa relic na kanyang taglay. Ito daw ang relic na the body of Achilles, na isang god level relic kung saan si Achilles ay isang sundalo sa Greek mythology, at ang kanyang ina naman ay si Thetis, isang goddess ng ocean, at ang kanyang ama naman ay si Peleus, isang tao. Nais daw maging immortal ni Thetis ang kanyang anak, kung kahit nilublog niya ito sa tubig habang hawak ang paa nito, at dahil dito ay nagkaroon si Achilles ng matigas at malakas na katawan, pero ang tendons nito ang kanyang kahinaan. Kahit alam ni Juhan na ang tendons ang kahinaan, na hindi niya alam kung saang parte ng tendons ni Taejun ito makikita, at sinabi ni Taejun na ngayon ay alam na ba ng bida kung bakit hindi siya magagawang talunin ito, kung kahit mas mainam kung magiging magkakampi na sila sa araw na to. Subalit tumawa lamang si Juhan at inutos kay Muramusa na ipunin
rin niya ang kanyang lakas at tanong ni Muramusa kung ano ba ang balak ng bida at tanong ni Juhan kung narinig na daw ba ni Taejun ang salitang mutiny o hindi siya pumapayag sa gusto nitong mangyari. Isipin na lamang daw ni Taejun na ayaw ni Juhan sa kanyang mukha at si Muramusa daw ang perpektong sandata para sa mutiny dahil kung mas malakas ang kalaban ay mas lalo itong lalakas. Tignan daw nila kung tatahimik ba ang matanda kapag tinusok niya ito gamit ang full power ni Muramusa at tanong ni Taejun kung bakit ito ginagawa ng bida at sa paghiwa ni Juhan sa katawan nito ay napasukan ng dugo si Taejun kung saan isang malakas na pagsabog ang naganap. Hiniwa gamit ang lakas ni Muramusa pero ang kapalit ay maaaring mawasak ang relic, ngunit kahit ganun pa man ay hindi niya hahayaan na insultehin siya ng kanyang kalaban. Dahil doon ay kusang nag-activate ang domination relic ni Taejun at kung aapak siya sa range ng sakop ng relic ay maaaring mapunta siya sa alanganin, subalit maaari niyang maibalik ang ilang damage na kanyang matatanggap gamit ang Hammurabi, kaya naman pasasabugan pa niya ng isang beses ang matanda kahit nagkaroon ng konting damage ang relic ng Hammurabi. Pagkatapos nun ay bumagsak si Taejun sa lupa at sigurado daw na nagkaroon ng pinsala ang relic ng Achilles at relic ng domination, pero ang naging kapalit ay tuluyan ng nasira ang relic ng Muramusa. Naiinis si Juhan dahil kahit marami na siyang nagawa ay hindi pa rin niya mapatay si Taejun at nagpakita ang mga kulugo at pagtatanong kung ano ba ang nangyari at inakala nila na patay na si Taejun. Tanong ni Kulugo kung hindi ba ito papatayin ng bida at sa kanyang isip na kahit gustuhin niya hindi niya ito magagawa, kaya sagot na lamang niya na kumain na lamang sila pero hindi siya sigurado kung may buo pang kainan dahil sa nangyari. Pagkatapos noon ay nagkaroon ng balita tungkol sa pinsala at sa mga halimaw na nakita ng ilan at wika ng isang lalaki na nakita niyang may mga zombie na lumitaw sa lupa na para bang napapanood niya sa movie at may tao din siyang nakita na may superpowers mula sa kakaibang bagay. Sumunod ay pinakitang kumakain sila Juhan kung saan napapanood nilang pinag-uusapan ng buong mundo ang tungkol sa mga relics at tanong ni Kulugo kung ano ba ang mga relics at sagot ni Juhan na ito ang mga bagay na nasa kanilang bed at sa oras daw na magtaglay ng relic ang isang tao ay magkakaroon sila ng kapangyarihan. Napansin ni Kulugo na malapit nang masira ang mga relics ni Juhan pero sagot ng bida na yun mismo ang problema, ngunit meron siyang kaibigan na makakatulong sa kanya kung saan tinawagan niya si Irene Hilton upang sabihin na may alam na siyang paraan para matanggal ang sumpa. Naging masaya naman si Irene pero sa isip ni Juhan na hindi naman talaga siya nagsisinungaling, ngunit kanyang sabi na meron silang kailangang mahanap na isang tao at sana daw ay matulungan siya ni Irene. Si UJ pala ang hanap ng bida kung saan magaling ito sa pag-restore ng relic at paliwanag niya na ang lahat ng relic ay pwedeng masira depende sa paggamit nito, ngunit may mga relic na kayang ibalik sa dating ayos ang relic at ang mga user nito ay tinatawag nilang restorer of relics. Si UJ daw ang isa sa pinakamagaling na restorer kung saan nabansagan pa nga ito bilang hari ng manloloko at kalaunan ay naging employee ito ni Taejun kung saan nagkasama sila sa iisang grupo. Kailangan niya raw mapasali ito sa kanyang grupo upang hindi niya na maging problema pa ang pag-aayos ng kanyang relic at tanong ni Kulugo kung sino ba ang kanilang hinahanap dahil alam naman niya na magaling si Juhan pagdating sa mga relics. Sagot ang bida na tama si Kulugo, ngunit hindi niya forte ang restoration dahil ang mga restoration relic ay nababagay sa mga mahilig sa arts at kung susubukan niya ito ay sasakit lamang ang kanyang ulo kung kahit maghahanap na lamang siya ng gagawa para sa kanya at ganito ang itsura ng isang amo na magkakaroon na naman ng panibagong alipin. Isang chopper ang nagpakita sa taas kung saan ito pala ang sasakyan ni Irene at humingi siya ng sorry sa kanyang pagiging late at sagot ni Juhan na lumipat sila ng lugar na mapag-uusapan. Tanong ni Irene kung sino ang hinahanap ni Juhan at sagot ng bida na ito si UJ isang Koreano, pero sagot ni Irene na hindi pa niya naririnig ang taong ito, ngunit sagot ng bida na makikilala ito ni Irene dahil ang lalaking kanyang hinahanap ay gumagamit ng peking ID. May kilala daw ba si Irene na mahilig mangolekta ng mga sining at sagot ni Irene na mahilig ang kanyang kapatid dito, kaya sagot ni Juhan na maaaring kilala ng kanyang kapatid ang larawan na kanyang ipapakita. Nakilala ni Irene ang larawan at pagtatanong kung sigurado daw bang hinahanap ito ng bida sapagkat ang lalaki daw na to ang nanloko sa kanyang kapatid isang buwan na ang nakakalipas. Nakita niya raw ang lalaki noong bumisita siya sa bahay ng kanyang magulang at nagulat siya nang malaman niyang niloko nito ang kanyang kapatid dahil hindi raw halata sa maganda nitong itsura. Ang sining daw na binenta ng lalaki ay isang peke na may 20 pieces na kaparehas sa ibang tao, habang sa isip ni Juhan na hindi na siya nagtataka dahil sa bansag nitong hari ng manloloko. Sa palagay daw ni Irene na hindi na ito makikita ng bida dahil narinig niyang ito'y namatay na sa isang aksidente kung saan nakita mismo ng kanyang kapatid kasama ng mga kaibigan nitong nalaglag ang sasakyan ni UJ sa isang bangin. Kahit sa report daw ng mga pulis ay nakumpirma na namatay na nga ang lalaki, subalit hindi naman naniniwala si Juhan sa kanyang isip dahil maaaring nasa 26
weeks pa lamang si UJ Ha at sa 5 taong susunod ay magkikita pa lamang dapat sila. Kung kaya't tanong niya kung nagbago ba ang hinaharap. Kung iisipin niya raw mabuti, ang relic na nagsanhi ng malaking kaguluhan sa mundo ay nagpakita sa India, ngunit ngayon ay sa itong Egyptian at hindi siya makapayag na patay na ang kanyang hanap dahil kailangan niya talaga ang ability ni UJ Ha. Kaya naman kanyang sagot na subukan pa rin daw nilang hanapin ito, pero sagot ni Irene na sinasabi daw ba ni Juhan na buhay pa rin ang manloloko at sagot ni Juhan ay isang magaling at matibay na tao si Loco kung kahit malaki ang tsansang ito'y nabubuhay pa. Sa loob ng isang hospital ay binabalita pa din sa TV ang tungkol sa mga libingan kung kahit nasabi ni Taeju na kailan pa daw kaya magsasawa ang mga reporter sa pagbabalita tungkol sa mga relics. Naiinis siya kay Juhan dahil malaki ang ginawa niyang effort upang itago sa publiko ang tungkol sa mga relics kung kahit gagantihan niya raw ito, ngunit bakit daw hindi gumagaling ang kanyang katawan habang pinapakalma naman siya ng isang lalaki. Napatingin si Taeju sa gilid ng kanyang mata at dito ay pumasok si Edward, isang lalaking matanda, at sabi ni Taeju na lumabas muna saglit ang kanyang assistant. Sinabi ni Edward na si Taeju pala ang nagsamo ng napakalaking libingan na nagpakita kailan lang at sagot ni Taeju na hindi niya alam na may libingan pala sa airport at sagot ni Edward na hindi na mahalaga yun dahil hindi pa rin maitatanggi na dahil sa paggamit ni Taeju ng kanyang relic ay ito ang naging dahilan. Kailangan daw munang maglaylo ni Taeju dahil galit ang kliyente ni Edward, habang gulat naman si Taeju dahil alam na daw pala ng iba na siya ang dahilan at sagot ni Edward na sa kanya nang galing ang impormasyon kung bakit nalaman ng iba. Hindi lamang daw siya isang weapon dealer kundi isa rin siyang information dealer, kaya sagot ni Taeju na hindi ba mahalaga na siya ay magtiwala kay Edward, pero sagot ni Edward na siya ay nagbibigay ng tamang impormasyon upang makakuha ng tiwala. Kung nagkamali daw si Taeju ay siya ang bahalang magtama nito, pero kanyang tanong kung bakit hindi gumagaling ang katawan ng matanda dahil alam niyang taglay nito ang immortality relic. Sagot ni Taeju na maaaring nagkaroon ng pinsala ang kanyang relic dahil sa kagagawa ni Juhan at namangha naman si Edward dahil mukhang interesting daw ang bida at bilang payo na kailangang i-restore ni Taeju ng kanyang relic na pinagtaka naman ng matanda, i-connect daw ni Edward si Taeju sa isang relic restorer dahil kailangan itong makakuha pa ng maraming relic bilang siya ang middleman nito at sa kanyang pag-alis ay inutos ni Edward na tignan ang impormasyon ni Juhan. Sumunod ay isang lalaki ang pinakita kung saan may tumatawag sa kanya at ito pala si UJ Ha kung saan tumatawag sa kanya si Edward, habang si Edward ay nagulat dahil ang bilis daw sumagot ng tawag ni Loco. Ibig sabihin lamang daw ay paubos na ang pera ni Jeha base sa kanyang pagkakakilala at sagot ni Jeha na siya ay nahuling nanloloko kung kahit nagpanggap siyang patay at kailangan niya daw bayaran ang sasakyan na kanyang nasira. Madami daw pineke si Jeha at ngayon naman ay pineke nito ang kanyang kamatayan at sagot ni Jeha na isa itong compliment para sa kanya at sinabi na ni Edward na may restoration request si Jeha at sagot ni Jeha na sobrang nakakapagod ang gawain na yon. Isa daw big fish ang pagtatrabahuhan ni Jeha dahil ito ang chairman ng TKBM Group at nang ito'y marinig ni Loco ay labis siyang natuwa dahil siguradong pera ang trabahong ito kung pwede pumayag na siya sa alok ni Edward. Pinakita namang sila Juhan ay nasa lugar na binigay ni Irene at tanong ni Kulugo kung buhay pa daw kaya si Jeha at sagot ng bida na hindi madaling patayin ng lalaking iyon kung kahit pumasok na sila. Sa kanilang pagpasok ay isang babae ang bumungad sa kanila at kanilang tanong kung nandito ba ngayon si Jeha, pero sagot ng babae na wala ngayon ang kanilang CEO. Sa isip ni Juhan na nararamdaman niya ang relic ni Jeha, pero bigla siyang nagulat nang biglang magsalita si Kulugo na hindi raw ba nagpapatay-patayan si Jeha kung kahit piningot ito ng bida dahil ano raw ba ang ginagawa nito. Gamitin daw ni Kulugo ang kanyang utak dahil nandito sila upang palabasin si Jeha kung kahit humingi ng sorry si Juhan sa babae, pero sagot ng babae na ang kanilang CEO ay namatay dahil sa aksidente. Biglang nilabas ni Juhan ang isang bag at sinabing hindi niya alam na patay na pala si Jeha kung kahit ano na daw kaya ang gagawin niya dito, at nang buksan ito ng babae ay nakita niya na higit sa 10 mga high-ranking relic ang laman ng bag. Sa isip ni Juhan na tama ang kanyang hinala base sa naging reaksyon ng babae at kanyang tanong kung may idea ba ang babae sa mga bagay na kanyang dala dahil sana daw ay matulungan siyang maibalik sa dating ayos ang mga ito kahit hindi na si Jeha ang gumawa ng pag-aayos. Magagawa daw kayang maisaayos ito ng babae, tanong ng bida, pero sagot ng babae na kailangan muna niyang mag-CR ng mabilisan kung saan inaasahan na ito ni Juhan. Ang babae daw na to ang siyang assistant ni Jeha na may pangalan na Yoon Min Hee at isa daw itong timawa na hindi palalagpasin ng mga relics na kanyang nakita. Sinabi ni Min Hee na may mga tao na gustong ma-restore ang kanilang relics, pero sagot ni Jeha na palisin ito ni Min Hee dahil sobrang busy ng kanyang schedule sa gagawin niyang restoration sa relic ni Taejun. Subalit sagot ni Min Hee na higit sa 10 relics ang dala ng mga tao sa labas at ang ilan dito ay mga god tayo relic at mukha daw madaling maloko ang grupo nila Juhan. Kaya naman napangiti si Jeha at kanyang utos na dalhin sa kanya ang mga relics at gagawa siya ng perpektong peke
upang ipalit sa mga relics na ito. Bumalik naman si Minnie kung nasaan sila Juhan at kanyang sinabi na dahil nagmamadali ang bida ay re-restore niya ito para sa kanya at nagpaalam kung pwede ba niyang kuhanin ng mga relics upang dalhin sa restoration room habang pumayag naman si Juhan na kuhanin ng mga relics. Bulong ni Kulugo na paano daw kung itakbo ang mga relics at sinabi ng babae na tignan muna daw nila Juhan ang presyo sa kontrata. Sagot ni Juhan kay Kulugo na ang isang magandang pain ay makakahuli ng magandang isda pero sagot ni Kulugo na walang paraan si Juhan kung sakaling magkaroon ng kaguluhan mamaya at na-realize ng bida na tama naman ang sinabi ni Kulugo ngunit isa daw sugal ang kanyang ginawa kung saan makikita nila kung gagana ang kanilang plano or mabibigo ito.